Sa loob ng 4 na taon, ibinuhos ng Rusya ang lahat ng mayroon nito laban sa Ukraine sa lupa. At sa loob ng 4 na taon, halos hindi gumalaw ang mapa. Dahil nabigo si Pangulong Vladimir Putin, binago niya ang paraan ng pakikidigma at inilipat ito sa himpapawid. Gabi-gabing tinatamaan ng mga Shahid drone at cruise missile ang mga lungsod ng Ukraine. Dahil mas mura ang mga drone at nabigo ang mga sundalo at tangke. Tunay, itong digmaang panghimpapawid ng unti-unting pag-ubos. Layuning mapagod ang interceptor at bala ng Ukraine. Sirain ang loob ng bansa at targetin ang power station o apartment block sa bawat pagkakataon. Sa gitna ng bagyo, isang maliit na sandatang British na halos limot na ay biglang lumitaw sa balita. Tinawag itong murder pencil ng mga tripulante ng Ukraine. Hindi ito sumusunod sa init gaya ng karamihan sa balang pinapaputok mula balikat. Hindi ito nadadayan ng flare o nahahadlangan ng electronic warfare. Starstreak ang opisyal na pangalan nito. At sa kabila ng mga murang banta sa himpapawid ng Ukraine, wala pa ring maasang sagot dito ang Russia. Kapansin-pansin, ang Starstreak ay hindi bagong imbensyon at lumitaw na sa balita noong simula ng digmaan. Pagkalipas ng 4 na taon, muling lumitaw ito at ang dahilan nito ay nagpapakita kung paano nagbago ang digmaan. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang Starstreak dahil hindi lang ito tungkol sa bilis ng misil o maikling reaksyon. Alam ng lahat na mahalaga ang bilis sa depensang panghimpapawid. Mas kaunti ang oras ng target para makarespond sa mabilis na misil tulad ng Starstreak na umaabot sa Mach 3 hanggang Mach 4 depende sa sitwasyon at launcher. Pero ang bilis lang ay bahagi lang ng dahilan. Ang kaibahan ng misil sa ibang short-range air defense system ay nasa paggabay nito. At dito, nagiging nakakatakot ang Starstreak. Kadalasan, ang mga misil ay naglalak sa target gamit ang heat-seeking at hinahanap ang pinakamainit na bagay sa himpapawid. Mahalaga ito dahil dati, ang mga heat-seeking na modelo ay tinatarget ang araw at lumilipad palayo. May advantage ito dahil madali lang itong idisenyo at gamitin at fire and forget din ito na kapag nailunsad mo na ang misil, hindi mo na talaga ito maididirekta kung saan susunod na pupunta. Dahil ang misil ay may seeker head na nakakakita at nakakapit sa heat signature ng target bago ilunsad. Matapos makatanggap ng audio tone bilang lock confirmation, papaputukin ng operator ang misil na otomatikong hahabol sa pinagmumulan ng init hanggang tumama. Pwede nang gumalaw ang operator agad-agad pagkalabas ng misil sa tubo na sobrang kapaki-pakinabang. Nakakatulong ito para mabuhay ang mga operator. Mabilis ang proseso at hindi na kailangan bantayan ang target pagkatapos. Pero kung heat-seeking ang misil, pwedeng ilihis gamit ang mas mainit na bagay. At ang bagay na yon ay maaring mga flare na karaniwang dala ng mga modernong eroplano bilang standard na kagamitan. Dagdagan mo pa ng mga makabagong infrared countermeasures at isang matinding pagliko sa tamang sandali. At ang tiyak na pagtama ay nagiging sugal na lang. Ang Starstreak ay ginawa para baliwalain lahat ng yan. Ang buong launcher ay gumagamit ng laser beam riding guidance. Pagkalunsad ng pencil, titiyakin ng operator na nakatutok sa target habang ang aiming unit ay magpo-project ng guidance beam na sisusundan ng missile. Pagkatapos, sinusundan ng missile ang direksyon ng operator kaya ang operator mismo ang nag-aasinta. Kapag itinuro ang laser at bahagyang ginalaw, susunod dito ang missile para habulin ang target. Dahil ito ang disenyo nito. Maaring gamitin ng target lahat ng countermeasure nito. Ngunit hindi pa rin matitinag ang Starstreak. Ang gumawa nito, ang Thales, ay inilalarawan ang guidance bilang immune sa lahat ng kilalang infrared at radio frequency countermeasures. At ang pahayag na yan, ang sentro kung bakit mahalaga ang sandatang ito. Talakayin natin ang nangyayari mula sa pagpindot ng gatilyo. Dito nagiging matalino ang disenyo. Sinusundan ng operator ang target gamit ang aiming unit. Kapag pinindot ang gatilyo, ang unang yugtong motor ay umaandar sa loob ng launch tube. Pero sadyang nauubos ito bago tuluyang makalabas ang deployment module. Sinadya yon para protektahan ang operator mula sa backblast ng rocket. Pagdating sa ligtas na distansya, sisindi ang ikalawang motor at bibilis ang misil lampas Mach 3. At ayon sa ilang ulat,
halos Mach 4 sa ilang bahagi ng segundo. Pagkatapos, matatapos ang ikalawang yugto at ilalabas ang kargamento dahilan ng palayaw nito. Pinag-uusapan natin ang misil, pero mahalagang alam kung bakit may sariling deployment unit ang sistema. Imbes na isang warhead, 3 maliit na laser-guided tungsten warhead ang sabay na inilalabas ng Starstreak. Ang dart na mahigit 300 at 70 mm o 15.6 na pulgada ang haba ay nakalagay sa isang misil na humigit kumulang 1.39 na metro at naglalaman ng aktwal na pampasabog na material sa huling isang talampakan na nilagyan ng delayed action impact fuse. Dinisenyo ang fuse na yon para tumagos muna ang dart sa armor ng target at sumabog sa loob ng istruktura o lampas sa pinatibay na patong ng tangke. Bawat dart ay may maliit na pampasabog na charge na nagpapakawala ng shrapnel pag tumama ang misil. Dahil 3 ang sabay na inilulunsad, mas tumataas ang tsansa ng direktang tama at sapat ang pinsala para mapabagsak ang eroplano. Kaya ang 3 guided tungsten darts na mas mabilis sa Mach 3, sirain ang rotor assembly o fuel system ng helikopter. Ang mga helikopter at maliliit na eroplano ang eksaktong target na dinisenyo para patumbahin ng Starstreak. At ito rin ang unang gamit nito. Nung simula ng Abril 2020 ilang araw lang, matapos mabanggit na naipasok na ang sistema sa Ukraine, nagbahagi ang militar ng video ng isang Russian Mi-28 attack helicopter na tinamaan sa ibabaw ng rehiyon ng Luhansk. Naputol ang buntot nito habang lumilipad sa taas ng mga puno. Ayon sa isang source ng UK Ministry of Defense na nakausap ng The Times, malamang Starstreak ang ginamit sa video. At ito ang unang beses na ginamit ang missile para pabagsakin ang Russian na sasakyang panghimpapawid. Ayon sa ulat, ligtas ang tripulante ng helikopter. Kapansin-pansin, bagamat malawakang iniuugnay sa Starstreak ng British MOD at defense analyst ang pagpapabagsak base sa footage, ito ay batay lang sa palatandaan ng tama at hindi opisyal na kinumpirma ng Russia. Bago ang umagang yon, ang Starstreak ay iginagalang ngunit di kilalang British system na di pamilyar sa marami sa labas ng NATO. Pagkatapos nun, agad na naging interesado ang maraming tao. Ngayon, ang Starstreak ay may higit sa 1 anyo at kasing halaga ng missile ang plataporma. Pinakasimple, inilulunsad ito mula sa balika. Perpekto ito para sa isang sanay na operator na buuin at gamitin agad. Harapin ang banta mula sa kahit anong posisyon at mabilis magpalit ng pwesto, kaya napaka-flexible nito. Limitado rin ito tulad ng ibang shoulder-launched systems. Isang operator lang na may launcher ang kayang magbantay ng maliit na bahagi ng posibleng direksyon ng pag-atake ng kalaban. Ang typical na anyo ay magaan na multiple launcher na may 3 misal na pwedeng iputok sunod-sunod. Kaya kayang tirahin ng operator ang 3 target nang hindi nagre-reload. Maaari ring ikabit ang bersyong ito sa Land Rover o katulad na sasakyan na may kaunting pagbabago. Pero ang bersyong pinakakapansin-pansin ngayon sa Ukraine ay ang Stormer HVM. Ang Stormer ay British truck armored vehicle na ginawa para sa short-range air defense. May dala itong 8 Starstreak missiles na handang iputok mula sa launcher na nakakabit sa bubong. May dagdag pang 12 na nakaimbak sa loob ng katawan ng sasakyan. At pinapatakbo ito ng tripulasyong may 3 tao. Ikakabit sa launcher ang Air Defense Alerting Device, isang infrared scanner at processor na tumutukoy at inuuna ang mga paparating na banta mula sa himpapawid, siyaka otomatikong itinututok ang sight ng sandata sa target. Mas mahalaga ang kakayahang yon kaysa akala ng iba. Dahil sa air defense sa malapit ang distansya, mas mahirap ang pagtukoy kaysa pag-intercept. Ang mga banta mula sa mababang altitude at maliliit na drone ay maaaring maliit, tahimik, mabilis at natatago ng anyong lupa. Ang crew na di alam ang target hanggat nasa itaas na nila ay talo na bago magsimula ang laban. Ang alerting device ay nagbibigay ng ilang segundong babala sa crew para makita, subaybayan at paputukan ang target. Nagbibigay ang Stormer ng nakabaluting proteksyon, mobilidad at kakayahang lumipat sa labanan. Ang mag-isang operator sa bukid
ay agad nagiging target matapos ang unang putok. Pwedeng magpaputok at lumipat ng pwesto ang Stormer crew na tinatawag na shoot and scoot ng artillery crew. Nang matanggap ng Ukraine ang mga sistemang ito, pangunahing banta ang mababang lipad na eroplano at attack helicopter ng Russia. Pero ang kalangitan ng Ukraine sa 2026 ay halos hindi na ganon. Bago natin talakayin, mag-subscribe ka muna sa The Military Show. Sinusubaybayan namin ang mga pangunahing kaganapan sa digmaan at pandigdigang geopolitics. Kaya siguradong lagi kang may alam sa mahahalagang pangyayari. Mula sa lupa, lumilipat tayo sa himpapawid kung saan sinusubukang sakupin ng Russia ang teritoryo. Ngayon, binabaha nila ang battle space gamit ang Shahid, mga one-way attack drone, Lancet loitering munitions, land reconnaissance drone, Zala strike drone, mga Pain na parang totoong gamit, at cruise missile, sabay-sabay dumarating sa iba't ibang altitude, ruta at dami. Kadalasan, hindi lang tamaan ang isang target ang layunin. Layunin nitong palakasin ang depensa ng himpapawid ng Ukraine. Pilitin lumitaw ang mga posisyon ng depensa, magamit ang mamahaling interceptor laban sa murang drone, at lumika ng puwang para sa mas mapanganib na sandata. Ibang problema ito kaysa sa biglang paglitaw ng helicopter ng Rusya sa likod ng puno. Kaya ginamit ng Ukraine ang Starstreak at Stormer para dito. Ang ika-1,100 at 29 na Bila Tserkva Anti-Aircraft Missile Regiment, kung saan ang ibig sabihin ng Bila Tserkva ay puting simbahan, ay isa sa mga unit na nagbago ng kanilang pamamaraan. Orihinal na binuo mula sa sistemang kanluranin at Soviet, ang regiment ay gumamit ng Stormer HBM laban sa mga drone ng Rusya, na ayon sa Ukraine ay nagbagsak ng 12-12 ng drone bawat sasakyan. Kamakailan, pinagsama ng mga crew ang Stormer sa bagong interceptor drones. Mura, mabilis na quadcopter, at fixed-wing chaser gaya ng Ukrainian Sting na dinisenyo para habulin ang mga Shahid. Isinabi ng isang Stormer komandante na nagamit ang sistema laban sa mga Shahid, reconnaissance drone, Lancet strike drone, at hindi bababa sa isang cruise missile. Kahanga-hanga ang pagpapalawak ng misyon ng sistema. Ang sandatang dinisenyo noong panahon ng attack helicopter ay naging sagot sa drone war na hindi pa umiiral noon. May mahalagang punto rito at yon ay isang kaakibat na misil. Kasabay ng Starstreak, nagbibigay din ang Britanya sa Ukraine ng isang magaan na multi-role na misil na kilala sa serbisyo ng UK bilang Martlet. Ginatayang 13 kilo ang bigat nito. May saklaw na higit 6 na kilometro, bilis na lampas Mach 1.5 at gumagamit ng parehong laser beam riding guidance gaya ng Starstreak. Noong Setyembre 2024, kinumpirma ng UK ang replenishment order na £162 milyong pound o $216 na milyong dolyar para sa misil. Ang unang batch na may daan-daan ay ipapadala sa Ukraine na nagpapakita kung gaano sila umasa rito noon. Ang pangunahing pagkakaiba ng dalawang sistema ay nasa warhead. Ang Starstreak ay gumagamit ng mabibigat na tungsten darts. Ang Martlet ay may 3 kilong triple effect warhead, shape charge na may blast fragmentation sleeve at pinapaputok gamit ang laser proximity fuse. Sa praktika, napakabagsik ng dart ng Starstreak laban sa helicopter at eroplano dahil tumatagos ito bago sumabog. Ngunit laban sa maliit na drone, hindi laging maasahan ang direktang tama ng dart para makapatay dahil napakaliit ng target para tamaan agad. Mas epektibo laban sa mga ito ang warhead na sumasabog malapit sa target gamit ang proximity at nagkakalat ng pira-piraso kaysa sa direktang tama. Sa madaling salita, pinupunan ng dalawang missile ang kakulangan ng isa't isa. Ang isa para sirain ang malaki at may armor, ang isa para pabagsakin ang maliit at mailap. Dahil gusto naming maging tapat, kailangan din naming linawin ang mga limitasyon ng Starstreak na mahalaga sa digmaan sa 2026. Nakakalungkot. Ang pinakamalaking kahinaan ng Starstreak ay ang kawalan nito ng fire and forget na kakayahan, na siya ring pinakamalaking lakas nito. Dapat tuloy-tuloy na subaybayan ng operator ang target matapos ang paglilunsad dahil sinusundan ng misil ang sinag na kontrolado niya.
Kapag hindi na makita ng operator ang target, humihina ang paggabay. Sa kalangitang puno ng maliliit at mabilis na drone na hindi madaling makita at gumagalaw sa di inaasahang direksyon, mahirap mapanatili ang tuloy-tuloy na optical tracking lalo na sa pressure. Nagiging mahalaga ang masamang panahon at visibility dahil ang usok at alikabok ay pwedeng makaapekto sa mga laser beam na ginagamit ng missile sa paggabay. Hindi rin mura ang Starstreak bilang interceptor dahil ang tatlong bahagi nitong warhead ay nagkakahalaga ng mula 100,000 hanggang 130,000 dolyar. Laban sa mga drone na kadalasang nagkakahalaga lang ng 10,000 hanggang 20,000 dolyar o minsan ay umaabot ng 50,000 dolyar para sa mas komplikadong mga modelo, mabilis na nagiging hindi maganda ang usapan sa gastos. Ito ang dahilan kaya mahalaga ang pagsama ng mas murang interceptor drones at martlets. Kung maliit at mura ang banta, ayaw mong gumastos ng mahal na missile. May isa pa tayong kulang na impormasyon. Wala pa tayong kumpletong independiyenteng beripikadong datos tungkol sa kill rate ng Starstreak laban sa mga drone. Ginagamit ito ng mga tripulante ng Ukranya at positibo ang mga unang ulat. Halimbawa, noong Abril 2020, may mga ulat mula sa intelihensya na nagsasabing hindi bababa sa 7 drone na Orlan 10 ang matagumpay na napabagsak ng mga Starstreak sa Vovchansk. May basehan na epektibo ang Starstreak laban sa drone, pero malamang hindi ito sapat na sagot sa estratehiya ng Russia tungkol sa mga drone. Sa totoo lang, walang iisang sagot sa estratehiya ng Russia sa mga drone. Iyan ang lohika ng layered defense. Ito ang nagdadala sa mas malaking tanong. Bakit ang sandatang naging balita nung tagsibol ng 2022 at pagkatapos ay halos nawala sa balita ay biglang naging mahalaga ulit matapos ang 4 na taon? Halos walang koneksyon ang sagot sa misil, kundi sa digmaan sa paligid. Sa lupa, natigil ang digmaan ng Russia. Noong Mayo 2026, nasakop ng Russia ang 14 na kilometro kwadrado pinakamaliit mula Oktubre 2023. Kahit tumaas ng 35% ang kanilang pag-atake kumpara sa nakaraang buwan. Mas maraming atake, mas kaunting teritoryo. Sabi ng Institute for the Study of War, halos napigilan ng Ukraine ang opensiba ng Russia. Ngayong tagsibol at tag-init 2026 at kaunti lang ang teritoryong nakuha ng Russia kumpara noong Mayo 2025. Nakabawi pa nga ang Ukraine ng ilang teritoryo dahil nitong mga nakaraang buwan ay ilan sa mga bihirang pagkakataon na nagkaroon ng netong tagumpay ang Ukraine. At kung hindi makakahanap ng paraan ang mga Ruso para makabawi ng momentum, mabilis nang lumalayo sa kanila ang layunin na masakop ang Donbas ngayong taon. Ngayon, sa likod ng harapan, unti-unti nang humihina ang makinang nagpapakain sa digmaan. Bukod pa rito, nahihirapan ang pagsisikap ng Russia sa digmaan, habil sa lumiliit na kapasidad ng industriya sa ilalim ng mga parusa ng kanluran at nauubos na supply ng halos lahat ng uri ng sandata, na unti-unting nagpapabago sa sariling pagsusuri ng Kremlin sa gastos at benepisyo. Mas karaniwan na ngayon ang long-range drone ng Ukraine na tinatarget ang mga oil refinery na pinagmumulan ng pondo ng digmaan. Nalulugi si Putin sa pera, tao at momentum. Kapag hindi na umuusad ang hukbo, nahuhuli ang mga pabrika at nauubos ang kita sa langis. Ano na lang ang natitira? Presyon mula sa himpapawid. Ayon sa Institute for the Study of War, tumitindi ang pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine dahil bigo sila sa labanan. Ang mga airstrike ay pamalit sa kawalang pag-usad sa lupa at paraan para ilihis ang pansin mula sa malalalim na atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Kaya ang gabi sa Kherson, Kramatorsk, Dnipro at Kiev ay laging inatake ng drone at misil na tumatarget sa tirahan, imbakan ng pagkain at kuryente. Dahil di matalo ng Russia ang hukbong sandatahan ng Ukraine, sinisira nila ang mga lungsod ng Ukraine. Ang paglipat mula digmaan sa lupa patungong himpapawid gamit ang murang drone ay nagpapakita kung bakit muling mahalaga ang sistemang Starstreak. Umatras muna tayo at alamin kung ano ang layunin ng Russia.
Ang kanilang kampanya sa himpapawid ay nakabatay sa tiyora na kapag sapat ang dami ng murang mga drone na pinagsama-sama sa iba't ibang pakete, sa sapat na dami, ay tuluyang malalampasan ang anumang depensa. May sarili ring kalidad ang dami. Nagkakaproblema ang teoryang yan kapag may missile ang depensa na hindi tinatablan ng countermeasure. Sasakyang kayang mag-detect at umatake agad sa banta. At 4 na taong operasyonal na karanasan na hindi kayang ipaliwanag ng manual. Sinubukan ng Rusya punuin ang himpapawid. Binigyan ng Britanya ang Ukraine ng isang bagay na ginawa para ayusin ang lahat ng iyon. Tungsten pa rin ang mga dart. Hindi pa rin tinatablan ng mga flare ang gabay. At ang mga tauhang nagpapatakbo ng mga sistemang ito ay naging napakahusay sa paghahanap ng mga bagay na ayaw sana ng Rusya na matagpuan nila. Hindi talaga dinisenyo ang Starstreak para sa kasalukuyang digmaan. At baka yon ang pinakakagiliw-giliw dito. Ang sandatang ginawa para pumatay ng mga helicopter ay nakahanap ng panibagong gamit sa pagpapatumba ng mga drone. Hindi dahil kaya nitong gawin ang lahat, kundi dahil may isang bagay itong nagagawa na halos walang ibang kayang gawin at nagagawa niya ito ng halos perpektong katumpakan. Pinagsamsama sa tamang layered defense, ang maliit na British missile na ito ay naging isa sa pinakatahimik at matigas na problema sa himpapawid na digmaan ni Putin. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot ang Russia. Mas malalim pa ang problema ng Russia sa himpapawid, hindi lang iisang sistema. Panoorin ang video na ito at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita.